4 na buwang buntis na noon si Ella nang unang dumating sa bahay ko. Pero wala akong ideya. Chubby kasi siya. Bilugan. Inakala ko na yung malaki niyang tiyan ay bilbil lang. Besides, sinong mag-aakalang buntis na ito? Gayong 14 years old pa lamang si Ella. Napakabata. Animong may gatas pa nga sa labi. Nanay niya nagpasok sa kanya sa akin bilang katulong. Dalawang lang kami ng husband ko sa bahay. Kung tutuusin, manageable naman ang mga gawaing bahay at hindi nakakailanganin pang kumuha ng maid. But then again, nang makita ko si Ella, naawa ako kaagad sa kanya. Pumayag na rin ako sa pakiusap ng kanyang ina na kupkupin siya at gawing kasama sa bahay. Iniisip ko na lang na mas mabuti nang sa akin mamasukan itong si Ella kaysa sa mga pariwara pa. Mukha pa naman ding vulnerable ang dalaga. Tahimik na bata lang si Ella. Kung ano ang tanong, siyang sagot. Bagya rin siyang mainap sa amin, kahit na nga hindi namin siya itinuring na iba. Abala kaming mag-asawa sa kanya-kanya naming trabaho. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi pa kami nagkakaanak ni Henry. Manager sa isang bangko si Henry. At ako, dentista sa isang kilalang clinic sa mall. Kung naglaan sana ako ng time para pansinin si Ella, I could have detected na may dinadalang mabigat sa kalooban ang batang ito. Marahil, mapapansin ko ring buntis siya. But time went by. Hindi ko talaga namalayan. Hanggang isang gabi, nadatnan ko na lang sa banyo si Ella. Duguan, halos mapasigaw ako sa kabiglaan. Isinilang mag-isa ni Ella ang kanyang supling. Kabuuanan na pala niya noong panahong iyon. Diyos ko, gulantang na gulantang talaga ako. Sinong mag-aakalang buntis pala si Ella gayong halos mahilo-hilo si Ella. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Nang balingan ko ang sanggol, lalo akong nasindak sa aking nakita. May nakapulupot na lumang stocking sa leeg ng sanggol. Pinagtangka ang patay ni Ella, ang sariling anak. Ngunit bakit? Kagad kong kinarga ang bata. Inalis ko yung stocking sa kanyang leeg. Awang-awa ako sa kanya. Ella, ano ang ginawa mo? Halos kulay asul na ang mukha ng bata. Ang liit-liit nito, parang daga. Pero buhay pa ang bata. Humihinga pa. Nagpatawag kaagad ako ng kapitbahay na makakatulong sa akin upang buhatin at dalhin sa pinakamalapit na ospital sina Ella at ang kanyang sanggol. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit nagawang ilihim sa akin ni Ella ang kanyang kalagayan at kung bakit ipinangnak niya na nag-iisa ang sanggol. Napagtanto ko na yung ikalawang tanong ay may kinalaman sa pagtatangka niyang wakasan ang buhay ng anak. Ngunit naging iyon, may kaakibat na panibagong katanungan. Bakit? Bakit ibig patay ni Ella ang kanyang anak? I tried to rationalize Ella's action. Ang bata pa niya para maging ina. Marahil talagang hindi pa siya handa, kaya nagkaroon siya ng temporary insanity. Pinagtangkaan niya ang buhay ng anak. She couldn't be responsible for her actions dahil minor de edad pa ito. Naisip ko rin ang iba pang posibilidad. Gaya ng baka rape victim si Ella, kaya unwanted child yung isinilang niya, and so on and so forth. Nang dumating ang ina ni Ella sa ospital, ay saka ko lang naliwanagan ang buong dahilan. At wala iyon sa anumang iniisip ko. In fact, hindi ako agad naniwala noong una. Maligno, ang sabi ko na para bang umaasa pa akong namali ako ng rinig mula sa ina ni Ella na nagsasalaysay sa akin ang kwento. Opo ma'am, maligno po ang nakabuntis kay Ella. Sedes, nagsasabi ka ba ng totoo o nililin lang mo lang ako? Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Nakusundahan po ng maligno si Ella dun sa aming probinsya. Halos maloka ang anak ko sa takot. Kaya ako nagdesisyong alisin siya doon at dalhin dito sa Maynila. Ipinasok ko po siya sa inyo upang makalimot ang aking anak sa mga masasamang dinanas niya sa kamay ng maligno. Paano nabuntis ng maligno si Ella? Ang kunot na akong tanong kay Sedes. Nire-recheck pa rin ang utak ko. Ay kinuwento niya. Para po bang immaculate conception mo? Pinasok ng espiritu ang puwerta ng anak ko. Pero sa halip na banal na espiritu ng kadiliman ang pumasok sa kanya. Espiritu ng maligno. Kinilabutan ako sa aking narinig. Lalo't seryoso itong si Sedes sa sinasabi niya. Natila bagang pilit akong kinukumbinsing iyon nga ang katotohanan. So noong ipasok mo sa akin ang anak mo, alam mo nang buntis siya. Pagbabago ko sa usapan.
Oo ma'am, sinabi sa akin ni Ella. Bakit hindi mo ipinatapat sa akin? Hindi rin po kasi ako naniniwala noong una. Baka ako nahihibang lang si Ella. Hindi naman kami nag-pregnancy test. Sabi lang niya. Hinalay siya ng magligno at iyon ay nagbunga. Naku Cedes, sino kayang maniniwala dyan sa kwento mo? Nakita niyo po ba yung sanggol? Usisa niya. Oo, ano pong itsura? Di sanggol, isang normal na sanggol. Although may kalitin ito, pero probably, bunga iyon ang hindi masyadong pagkakain itong si Ella noong may pinagbubuntis ang bata. Wala po bang matutulis ng ngipin at mahahabang kuko yung sanggol? Ano ba, Cedes? Sa totoo lang, gusto ko na siyang kutusan noon. Hindi siya nagmana sa maligno. Patuloy niya. Walang pakialam sa iniisip ko. Ipagdasal mong sana'y mabuhay ang sanggol, Cedes. Ang nasabi ko na lang, tinatry siyang isalba ngayon ng mga doktor. Hindi ko may busi, Cedes. Nabasa ko sa kanyang pananahimik na ayaw din niya sa bata. Cedes, amo pa rin ang anak ni Ella. Pagpapaunawa ko. Ma'am, hindi naman sama-sama akong tao. Pero kung alam kong tao rin ang nakabuntis sa anak ko, bakit naman hindi ko tatanggapin ang bata? Ha? Kamalasan ang dala ng anak ng maligno. Mas nasa ising ko pang mamatay siya. Cedes, maniwala man kayo o hindi ma'am, pero maligno ang sanggol na iyon at wala siyang karapatang isilang sa mundo. Nakaligtas si Ella sa kapahamakan, ngunit ang sanggol tuluyan ang namayapa. Lack of oxygen in the brain ang ikinamatay ng bata. Resulta ng pagtatangka ni Ella na patayin ito. Nagamat nakaligtas sa kamatayan, naging tulala naman si Ella. Sa pangangalaga ng DSWD muna siya dinala. Hindi nakakasuhan ng parricide si Ella dahil itinuturing na siya pansamantalang nabaliw nang isilang ang bata. Gayon pa man, kakailanganin ni Ella ang masusing psychological help upang muling manumbalik ang normal na pag-iisip. Naaawa ako kay Ella, pero wala naman akong magawa kundi suportahan na lamang ang financial needs niya. Samantala ayaw namang kunin ni Cedes ang bangkay ng sanggol. Ang sabi ko sa kanya, kahit proper burial lang, ipagkaloob niya sa sanggol, pero ayaw talaga niya. Tila natatakot siya na hindi ko maintindihan. Ang sabi ko kay Cedes, sige, kung ayaw mong iborol sa inyo ang labi ng sanggol, sa amin na lang, kahit isang araw lang. Padadasalan natin ang labi at saka ipalilibing ng maayos. Ma'am, hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Ang mungkahin ni Cedes sa akin. Sa wari ko'y parang tinatakot pa niya ako. Cedes, tantanan mo na ako ng kakamaligno. Hindi totoo ang maligno. Kaya tigilan mo sa. Besides, hindi nakakasuhan ng parricide si Ella. Kaya hindi mo na kailangan gumawa ng kwento para protektahan siya. Wala lang nagawa sa pagpupupilit ko si Cedes. Sa bahay namin ibinurol ang bangkay ng sanggol ni Ella. Nakahimlay ang labi sa isang maliit na kabawang na kulay puti. Nagpatawag ako ng pari para padasalan ang sanggol. Panay ang iling ni Cedes habang kinakausap ko ang pari at isinasalaysay sa kanya ang sitwasyon. Tama itong ginawa mo, Maricar. Ang sabi ni Father Raymond sa akin, ang bawat sanggol ay may karapatang pagkalooban ng marangal na libing. Biglang sumingit si Cedes. Pero padre, maligno ang sanggol na iyan. Inawat ko si Cedes. Gapo niya, may tuloy ang kung nais niyang sabihin. Pwede ba, Cedes? Wika ko sa kanya. Patapusin na natin ang padasal nang makapagpahinga na tayong lahat. Nananahimik din si Cedes sa wakas. Pero damang-dama ko ang takot sa kanyang kanamnan. Takot na hindi ko maintindihan. Nilapitan namin ang kabaong at naghawak-hawak kami. Ako, ang asawa ko, si Cedes at ang pari lang nasa loob ng bahay. Nagsimulang magdasal si Father Raymond. Pikit ang mata naming lahat. Habang taimtim na ipinagdarasal ang kaluluwa ng kawawang sanggol. Nang biglang humangin ng malakas. Sa sobrang lakas ng hangin, nabuksan ang mga bintanang tandang-tanda kong isinara ko bago kami nagsimulang manalangin. Napamulat kami ng mata sa sobrang pagkagulat. Natigil din ang aming pagdarasal. Ang maligno ang may kagagawa nito. Ang usal ni Cedes ng paulit-ulit para itong balik. Cedes, magtigil ka, ang sabi ko sa kanya. Pero biglang namatay ang ilaw. Napahiyaw si Cedes. Huwag kang matakot. Ang sabi ni Father Raymond kay Cedes, kumuha ka ng kandila, Henry. Utos nito sa asawa ko. Tumalima naman agad ang asawa ko. Binalot kami ng katahimikan sa salas. Ang dilim-dilim, halos wala kaming makita. Damang-dama ko sa tabi ko si Cedes. Nanginginig siya sa takot. Aaminin ko.
Ng mga sandaling iyon, medyo natatakot na din ako. Bihirang mawala ng ilaw sa lugar namin. Kung bakit naman nagkataon pang maya-maya bumalik na si Henry. Dala ang flashlight at ang isang kandila. Inabot niya sa akin ang kandila. Nagsindi siya ng posporo at nilagyan ng lingas ng apoy ang kandila. Unti-unting nang liwanag ang buong kabahayan. Ngunit pinagsisihan namin lahat ang pagkakaroon ng liwanag. Dahil nang balingan namin ang tingin ang munting kabaong, naroon na ang maligno. Binubuksan niya ang kabaong. Pagkuway dahan-dahang kinarga ang bangkay ng kanyang sanggol. Natahimik kami lahat sa sobrang takot at kabiglaan. Hindi kami nakakilos mula sa aming kinatatayuan habang pinagmamasdan ang pambihirang naganganap. Ewan ko kung papaano ko ilalarawan ang itsura ng maligno. Maliit na tao. Itim na itim ang kanyang balat. Mabalahibo. Nanlalaki ang bilugang mga mata. May matutulis na pangil siya sa bibig at matutulis na mga kuko sa kamay, gaya ng paglalarawan ni Cedes. Hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan, ngunit totoong nagaganap ang lahat. Tinangay ng magligno ang bangkay ng sanggol at saka ito lumabas ng bintana. Wala na ang maligno nang muling magkaroon ng ilaw sa bahay. Nagkatinginan kaming lahat. Speechless pa rin sa nasaksihan. A part of us wanted to believe na imagination lang namin ang nangyari, that none of it was true. Ngunit nang lapitan namin ang kabaong at nang masdan ang bangkay, wala na ito doon. Kung hindi totoo ang aming nakita, saan napunta ang bangkay ng sanggol? Hinanap ng asawa ko ang bangkay para mabulaanan ang aming nasaksihan. Nilibot niya ang buong kabahayan, maging ang bakuran. Si Father Raymond naman ay hindi rin mapakali. Sabi niya, noon lang siya nakasaksi ng ganoong pangyayari. Anong nararapat natin gawin, Father? Ang tanong ko, manatili tayong magdasal sa Diyos para ingatan tayo sa mga masasamang elemento. Ang tangi niyang naisagot sa akin, nang balingan ko si Cedes. Ano mangyayari, Cedes? Ewan ko, hindi ko alam. Nakuha na ng creature na iyon ang bangkay ng sanggol. May iba pa kaya siyang hahangarin? Nangangamba kong tanong. Sana'y wala na. Sana'y patahimikin na rin niya ang buhay ng anak ko. Hindi na muli nagpakita sa amin o kay Cedes o kahit kay Ella ang maligno. Salamat sa Diyos. Iningatan niya kami sa presensya ng masamang elemento. Hindi naglaon. Nabuntis ako at nagkaanak kami ni Henry. Lumipat kami ng bagong bahay para makapagsimulang muli. Kahit na matagal na panahon na, hindi ko pa rin makakalimutan ang natatanging naming karanasan sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Totoo man o hindi ang maligno, isa lang ang